Kung paano makikilala ang mga alipin ng Diyos sa panahon ng kawakasan ayon sa Biblia. Muli po, marami na naman pong nabuksan sa amin ngayon ng mga bagong kaalaman. Kagaya nga po nitong tinalakay ni kapatid na Daniel kanina, na talagang tiyak na tiyak po natin na sa panahon ng kawakasan, may mga alipin po ang Diyos. Kasi yun nga pong ipinakita kay San Juan sa Apokalipsis na may mga pinatay, na yung mga nandun sa ilalim sila ng dambana, nagtatanong sila kung hanggang kailan sila ipaghihiganti. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, magpahinga muna kayo hanggang sa maganap ang bilang ng inyong mga kapatid na kapwa ninyo mga alipin, napapatay namang kagaya ninyo. Kaya tiyak na tiyak, meron po talaga, at naisip ko nga po kanina, meron palang takdang bilang ng mga aliping papatayin. Merong nakatakda na pagka nakumpleto na, ayun na, paghihiganti na sila ng Panginoon. Tapos ang isa pa po, yun nga yung sa maraming, sinabing maraming matitiso, doon sa Mateo 24:9 hanggang 13, na kaya po pala sinabing maraming mga titisod. Kasi po, marami kasing magbabalik loob, maraming mahihikayat sa paglilingkod sa Diyos. Kaya lang ang malungkot, marami namang matitisod. Kasi nga po, hindi pala basta sinabi lang na maraming, ganun lang. Kasi marami, dahil marami sa panahon ng kawakasan, maraming lilinisin, maraming papuputiin. Kaya tamang-tama po yung mga words na sinabi sa Biblia na yun na maraming matitisod, yun ang mangyayari sa mga iba. Kasi marami naman ang magbabalik loob sa Diyos. Ang isa po na talagang ngayon ko lang po naintindihan, yung pong sinasabi na natatatakan. Ang alam ko po nga dati, kaya po na sinabi ko kanina, yung Bibliang natatatakan, yung po yung sinasabi sa Isaias 29:11 na ang lahat ng pangitain ay naging sa inyo'y gaya ng mga salita ng aklat na natatatakan, na ibinibigay ng mga tao sa isang marunong bumasa. Ang sinasabi, iyong basahin ito, isinasamo ko sa iyo, at kanyang sinasabi, hindi ko mababasa sapagkat natatatakan. Tapos, ibinigay naman dun sa hindi talaga marunong bumasa, na ang sabi, basahin mo ito, isinasamo ko sa iyo, at kanyang sinabi, ako'y hindi marunong bumasa. Ang pagkakaalam ko po dito, ang tinutukoy po dito ay ang Biblia. Ang alam ko po talaga, mula nung umpisa, ang Biblia, ang aklat na natatatakan. Biblia as a whole, yung kumpletong Biblia, ang natatatakan. Pero hindi po pala ganun. Kung hindi, may particular lang na aklat. At yun nga po, yung palang Apokalipsis, ang tinutukoy, na aklat na natatatakan. Kasi nga po, meron namang mga nakasulat sa Biblia na hindi naman talaga mahirap unawain. Hindi naman masasabi mo na mahirap intindihin kasi may yung mga kwento, maintindihan naman po. Yung mga ibang nakasulat, hindi naman mahirap unawain. Pero meron po talagang mahirap unawain, kagaya ng sinabi sa Pedro. Pero yung naintindihan ko po talaga ngayon, yung pala po yung Biblia, ang sinasabing aklat na natatatakan. Kaya pala merong nang buksan ang unang tatak, ang ikalawang tatak. Kasi nga, yung Apokalipsis ang aklat na natatatakan. At yun po ay ipapahayag doon sa mga alipin ng Diyos, doon sa mga panahon ng kawakasan, sa mga huling araw, para mapatunayang sila nga ang mga alipin ng Diyos, dapat maunawaan nila yung pahayag na yon. Kaya i-claim man ng kung sino-sino ngayon na sila ang mga alipin ng Diyos sa panahon ng kawakasan, pero hindi naman nila naiintindihan itong pagpapahayag, hindi nila nakikita at hindi nila nauunawaan, yung Apokalipsis, hindi po sila alipin kasi yung Apokalipsis, yun ay ipapahayag sa kanyang mga alipin. Unang-una nga po, si Juan na ang pinagpahayagan nitong Apokalipsis. Tapos yung mga iba pang mga propeta na mga alipin, at itong sa huling kapanahunan,
meron po na mga alipin ng Diyos na pagpapahayagan ng Apokalipsis. Kaya naisip ko nga po kanina, tinasabi ko nga po sa kanila, siguro malapit na talagang magwakas. Kasi ito pong Apokalipsis, ibig sabihin, ahayag. Ipinapahayag na po ninyo sa amin ngayon. Kumbaga, binubuksan nyo sa amin ngayon itong pahayag, itong Apokalipsis. Kasi ito yung mga mangyayari sa darating. Para po bang nararamdaman ko, ipine-prepare ninyo ang kapatiran doon sa mga mangyayari sa darating na laman-laman na po nitong Apokalipsis. Yun po ang aking nararamdaman sa paksang ito. Mali ka, Sis Luz, pag sinabi mo na binubuksan ko ang laman ng Apokalipsis. Mali yun. Isang pagtutuwid. Ang nagbubukas noon si Kristo. Basahin mo yun sa 1 ng Genesis ng Apokalipsis. At nakita ko nang buksan ng kordero ang isa sa 7 tatak. At narinig ko sa isa sa 4 na nilalang na buhay na nagsalitang gaya ng tunog ng kulog, halika. At tumingin ako, at narito ang isang kabayong maputi. At yaong nakasakay dito ay may isang busog, at binigyan siya ng isang putong, at siya yumaong nagtatagumpay at upang magtagumpay. 3. Ayun. So, nung buksan ng kordero yung isa sa 7 tatak, ang nagbubukas kordero eh. Opo. Well, pagbubukas niya ng tatak, nakita ni Juan yung isang kabayong maputi. Ang nakasakay dito, binigyan ng isang busog at saka binigyan siya ng putong. Yumaon siyang nagtatagumpay upang magtagumpay. So, ibig sabihin, kapatid na Luzano, yan ay personification eh. Yung nakasakay sa kabayong maputi. Personification yan eh. Yung mangangabayo, pati yung kabayo, personification ng peke na Kristo at relihiyon. Peke, falsifikado, bulaan, sinungaling. Dahil isa yan sa mga magaganap bago maghukom eh, dadami ang mga relihiyon eh, na mali. Pero kahit ilang pong libo pa yung relihiyong mali, iisa lang ang personification yan sa Biblia. Yung nakasakay sa kabayong maputi at saka yung kabayong maputi. Personifying all the false religions on earth. Gaya rin naman nung nakasakay sa kabayong pula at saka yung kabayong pula. Personifikasyon yun ng isang kapangyarihan na nag-aata sa tao para magpatayan. Magpatayan ng magpatayan. Ibig ko lang ipakita sa inyo na ang aklat na tinatakang mahigpit ng 7 tatak, yung aklat ng Apokalipsis mismo. At bawat isang tatak, pagka binubuksan, nakalagay dyan sa libro ng Apokalipsis kung ano yung nangyayari. Kaya yan na siya nga yung libro na natatataka ng 7 tatak. Na yung libro na yan, nakita ni Juan sa kamay nung nakaupo sa luklukan. Alam naman natin yung nakaupo sa luklukan, yun ang Diyos Ama. Nung ibigay sa kordero, sapagkat ang magbubukas eh yung kordero, na nung unang makita at sinabi, leon siya sa angka ni Huda, nung bubuksan niya na naging kordero naman, di ng leon, no? Yung aklat na yan, merong sulat sa labas at sa loob. Naintindihan mo ba yung significance ng sulat sa labas at sa loob, Sis Luz? Ano po ba ang significance nun, Badeli? Bakit sa labas meron at saka sa loob po may sulat? Pinaliwanag niya kanina, kapatid na Luz. Ano po ba? Natulog ka ba? Baka naman si Brad Mel gising. Hindi ko rin po yata na-pick up po yun, kapatid na Eli.
Pinaliwanag yung kanina eh. Basahin mo uli yung 5:1. At nakita ko sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. At nakakita ako, Di ba aklat eh may sulat sa loob at sa labas? opo, Kaya ano ibig sabihin ng sulat sa loob at sa labas? hindi ko ata nakuha yun. Hindi mo na-pick up? Hindi po ata, Badeli, ano po ba yun? Ba ang sulat sa loob at saka sa labas eh? Pagka ang aklat o ang libro mayroong sulat sa labas, nababasa mo kahit hindi mo buksan, di ba? Ah, opo, nakuha ko na po, ayun pala po yun. Yung kanina po na... O pagka kahit mabasa mo yung nasa labas, kung hindi naman mabubuksan, hindi mo rin maiintindihan dahil yung nasa loob, hindi mo naman mababasa dahil hindi pa nabubuksan di ba? Tama po. Kaya merong sulat na iintindihan ng mga tagalabas, nababasa kahit hindi mabuksan sa kanila yung libro, nababasa naman nila, Apokalipsis. Nababasa nila, Dakilang Babilonya. Nababasa nila yung Hades sa Apokalipsis. Pero para maintindihan buong-buo yung mga nilalaman ng mga talata, hindi naintindihan dahil hindi nabuksan sa kanila Di na nga ang irony ng Apokalipsis Tama po. Opo. Apokalipsis, pero hindi po naiintindihan. Yung pahayag, pero hindi naiintindihan yung pahayag. kasi hindi siya yung pinapahayag. Di ba ganon? Tama po. Kung tama, ano yung tama? Ayun po, kasi putol-putol po yung audio niyo sa amin, pero ang nakuha ko, kaya hindi mo naiintindihan kasi hindi sa iyo'y pinapahayag. Bagaman ang title niya ay pahayag. Nababasa mo yon pahayag. Pero hindi mo naiintindihan yung pahayag kasi hindi para sa iyo yung pahayag na yon. Hindi sa iyo ipinahayag. Kaya kahit basahin mo pahayag, title lang. Pero kung ano yung ipinahayag, hindi mo alam kasi hindi sa iyo ipinahayag. Yan po. Yun ang irony dyan sa aklat ng Apokalipsis. Samantalang yan ay pahayag, hindi maintindihan ng mga taong nagbabasa. Kasi yung pahayag na yan, intended para sa mga alipin ng Diyos. Basahin mo yung ulo-ulo uli. Ang Apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin sa makatwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali at Kanyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng Kanyang anghel sa Kanyang alipin na si Juan. Nakita mo yung conduit ng pahayag, Sis Luz? Galing sa Diyos, ibinigay kay Kristo, tapos ibinigay sa anghel, tapos ibinigay kay Juan, para ibigay naman sa kanyang mga alipin. Nakita mo yung conduit nun, kapatid na Luz, yung link? Opo, Brad Eli, pababa ng pababa. Ano yung nakita mo? Na yung pahayag po na ito, galing sa Diyos. Ibinigay niya kay Kristo, ibinigay naman ni Kristo sa anghel para ibigay naman kay Juan, at isinulat naman ni Juan, ibinigay naman para naman sa mga alipin ng Diyos. Ayun. At ang sabi tungkol sa pahayag na yan, sa 3, Mapalad ang bumabasa at ang nangakita. di mapalad yung bumabasa ng pahayag. Amen po. Tama po. Ano pa? At ang nangakikinig ng mga salita ng hula Pahayag. Nung pahayag, ng mga salita ng hula. At
at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon. Sapagkat ang panahoy malapit na. Kaya makikita mo kung sino yung alipin na pinagpahayagan, kasi tutuparin nila yan eh. Amen po. Babasahin nila, papakinggan nila, tutuparin nila. Yung pahayag na yan, mapalad yung makakabasa niyan. Bakit hindi mapalad naman yung makakabasa? Eh, pinakita sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, walang makabasa, walang makatingin eh. Di ba? Si Kristo lang, yung leon sa angkanigudang, merong kakayahang makatingin o makapagbukas. At nung buksan na, inilarawan siya ngayon sa isang kordero. Napapansin mo ba yun, Sis Luz? Yun nga po, Brad Eli. Nung kailangang buksan, naghanap ng magbubukas, yung leon ang magbubukas. Tapos, nung nabuksan na, ang kordero na po ang nagbukas. Sabi po, Na iba na ang simbolismo ni Kristo mula sa pagiging leon, naging kordero. Diba? tama po. Tama po. At ang isa pang simbolismo ng nagbukas, ang ugat ni David. Opo. Opo. So, malibang maugnay ka kay David, hindi mo maiintindihan yan dahil ang nagbubukas yan, ugat ni David eh. Ah, tama po. Hindi pwedeng sa ibang manggaling. Sa ugat ni David, yun ang sinasabi ni Pablo na kung ang ugat ay banal, ang puno, ang sanga banal. Di ba? Opo. Opo. Basahin mo 11:16. At kung ang pangunahing bunga ay banal, ay gayon din ang lahat. At kung ang ugat ay banal, ay gayon din ang mga sanga. Kaya merong ugat na sinasabi na ugat ni David ang magbubukas ng aklat. Tingnan mo, kapatid na Luz, mga ano kayang simboliko yan? Biro mo, ugat magbubukas. Yun nga po. Bakit ugat na? O hindi ba talaga namang ang ugat ay nagbubukas? Paano pong nagbubukas ang ugat? Sabi, yung lupang matitigas, nabubukan ng ugat eh. Ah, tama po. Yun, abangan niyo yan sa pasalamat ng kapatid na si Jesus kung yung loobin ng Diyos. Opo. Ngayon, ang sabi dyan, yung aklat na yan, ng pahayag at ng pakitain, meron yan sulat, labas at sa loob. Nababasa naman ng mga iglesia ni Manalo yan eh. Yung labas. Tama po. Sa Sabadista yan. Yung labas. Nabasa ng Mormons, yung labas. Nabasa nila, mga reliyong iba-iba. Katoliko, nabasa yan, labas. Mga born again, nabasa, labas. Eh kaya lang, yung nasa loob naman, nakatatak. Ng 7 tatak, di naman nila mabasa. Kahit ano pa pinag-aralan nila. Dahil natatakan eh, sabi ng Biblia. Kaya napakalaking kapalaran sa kaniyumang makakabasa nung nasa loob. Yung kasi nasa labas ng Apokalipsis at saka yung nasa labas ng Biblia, nababasa naman ng lahat ng tao yan, pati kaaway ng Biblia, binabasa yan eh. Kaya yung mga kaaway ng Biblia, walang hinahanap, kundi contradiction dyan eh. Di ba, Sis Luz? Totoo po yun. Kasi nababasa nila yung letra niyan eh. Kaya pinagkukontra. Basahin natin ang ikalawang Korinto, kapatid na Luz, 3. Kapitulo 3, versikulo 2. Kayo ay ang aming sulat na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Hindi ba sa pamamagitan ng kapatiran, nababasa ng mga tao, ang lahat ng mga tao nakakabasa sa Biblia.
Teka, mahaba ang buhok ng mga babae nyo. O doon nababasa nila yung nasa Korinto sa pamamagitan ng mga kapatid. Di ba? Tama po. At ang sabi ni Pablo, nababasa ng lahat ng tao. Lahat naman ng tao nababasa yan eh. Kahit hindi nga naniniwala sa Biblia, binabasa yan eh. Pero ang problema lang nila, yung nasa loob, hindi nila mabasa. Dahil yung aklat na yan, merong nakasulat sa labas at saka sa loob. Nababasa nila yung panlabas. Kaya nga kung makikinig ka sa kanila, binabasa rin nila yung Biblia eh. Pero alam niyo, ang pinakamahalaga sa Biblia, hindi yung nababasa ng mga tao. Ang pinakamahalaga sa Biblia, yung nababasa nung mapalad na bumabasa, nakikinig at tumutupad. Yun. Yun ang mapalad. Amen po. Ngayon, ano ba ang palatandaan ng mga alipin, kapatid na Luz, na makakabasa, makakaunawa noong nakasulat dun sa natatakang aklat o libro? Ano ang mga palatandaan nun na natandaan mo? Opo. Ang isa po natatandaan ko, ang palatandaan nun, yung sinasabi nga po ni San Pablo na tumutupad yung ang nakakakilala sa propeta. Kung sino man nag-iisip na siya'y propeta, kilalanin niya. Ang mo doon umpisahan. Opo. Ang sabi kasi nung anghel, ako'y kapwa mo alipin. Opo. Pwede yung anghel ay alipin, si Juan ay alipin. At ng iyong mga kapatid na mga propeta, o di alipin din yung mga propeta. At ng mga tumutupad ng salita ng aklat na ito. So, meron tutupad sa salita ng aklat ng Apokalipsis. Mga alipin din ng Diyos yun. So, diyan, mga kapatid na Luz, lalabas apat ang alipin eh. Analyze mo. Yung anghel, alipin. Si Juan, alipin. Tapos yung mga propeta, alipin. At saka yung mga tumutupad ng salita ng aklat ng Apokalipsis, alipin yun. Tama. Apat na alipin yan eh. Apat na klase, di ba? Opo. Ang gusto kong mapansin mo, kapatid na Luz, yung ikaapat na mga nasa kategorya ng alipin, ang mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Bakit? Nandyan tayo nakabilang eh. Tama po. Kasi ang mga tumutupad ng salita ng aklat na ito, may salita kasi sa aklat ng Apokalipsis, mangyayari sa katapusan ng paglilingkod ng tao sa Diyos sa mga huling araw. Eh, sino yung tutupad nun? Eh, di yung nabubuhay dun sa mga huling araw, di ba? Tama po. Hindi naman matutupad nila San Juan yung nakaukol para sa mga huling araw, kagaya nung nasa Apokalipsis 1:3. Hindi naman si Juan ang tinutukoy doon eh, dahil siya nga ang susulat eh. Basahin mo yung Apokalipsis 1:3. Mapalad ang bumabasa at ang Kita mo, hindi si Juan ang kasali dyan. Kasi siya sumusulat eh. Yung babasa, yung pagkatapos na maisulat ni Juan, di ba? Tama po. Siya nagsusulat ng Apokalipsis. Ang sabi ng Diyos sa kanya, nung pinapasulat sa kanya, mapalad ang bumabasa. Nung sinusulat niya na yan, naapahayag. At ang nangakikinig ng mga salita ng hula. At tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon. Sapagkat ang panahon malapit na. So, doon sa panahong malapit na, yung pagbabalik ni Kristo, merong mga taong masusumpungang bumabasa, nakikinig at tumutupad ng salita ng aklat na yun ng Apokalipsis. Eh, hindi pwedeng mangyari sa mga Kristiyano ng una yun. Dahil ang tinutukoy na panahon ay yung panahong malapit na ang pagbabalik ni Kristo. Di ba ganoon, Sis Luz? Tama po yun. Ang tinutukoy na pong At partikular. yun, matutupad yun dun sa ikaapat na hanay ng mga alipin.
Sabi kasi nung anghel kay Juan, huwag mo akong sambahin sapagkat ako'y kapwa mo. Alipin, dalawa sila. Alipin si Juan, alipin yung anghel. At ng iyong mga kapatid na mga propeta, o di alipin din yung mga propeta. Tapos, at ng mga nagsisitupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. So, alipin din yung tutupad ng salita ng hula ng aklat. Eh, ang mga hula sa aklat ng Apokalipsis magaganap pag malapit ng magwakas. Pwede merong mga alipin sa pagmalapit ng magwakas, natutupad ng mga hula sa Apokalipsis. Tama? Tama po. Maliwanag? Maliwanag po. Awa ng Diyos, naintindihan namin. So may alipin sa malapit na pagwawakas. Meron. Diba yun ang punto natin, Sis Luz? Meron po talaga. Kaya paano naman makikilala yung mga alipin sa malapit na pagwawakas? Eh kapareho sila nung pagtupad nung anghel ni Juan at saka nung mga propeta, di ba? Opo. At kumikilala sila sa mga sulat ni San Pablo. Yan yung mga alipin sa kawakasan. Kasi sabi ni Pablo, kung nag-iisip na ang sino man na siya'y propeta o ayon sa espiritu o espiritual, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. So, ang mga alipin sa katapusan ng mundo, sa malapit na pagwawakas, nakadiwa ng mga apostol, mga propeta, at saka ng anghel, yun yung mga kikilala sa sulat ni San Pablo. Yung mga taong espiritual, yung ayon sa espiritu. Naintindihan mo, kapatid na Luz? Opo. Kikilalanin po nila yung mga sulat ni San Pablo. Itong mga taong ito na alipin ng Diyos. Kaya yung mga ayaw kay Pablo, puwera na po sila dito agad eh. Hindi na sila. Yung mga galit kay Pablo, meron diyang iglesia sa Pilipinas, galit kay Pablo, mga siraong yun. Galit kay Pablo. At saka hindi lang dyan pala, dito pa rin sa iba-ibang lugar dito sa napuntahan ko. Merong hindi naniniwala sa sulat ni San Pablo. Hindi kadiwa ng mga propeta yan, kasi si Pablo, propeta ng Diyos eh. Di ba? Propeta na siya, apostol pa siya, ministro pa siya ni Kristo. Lahat ng titulo na yun, kay Pablo eh. Eh kung nag-iisip ang wika, sabi ni Pablo, sino man nag-iisip na propeta siya, dapat kilalanin niya yung sinusulat ko dahil utos ito ng Panginoon eh. Hindi nila kinikilala si Pablo. So hindi sila mga kadiwa, hindi sila mga alipin. Ang kadiwa ni Pablo, ni San Juan, ng anghel, ay yung mga tumutupad ng salitang nakasulat sa Apokalipsis at kumikilala sa sulat ni Pablo. Yun ang mga taong ayon sa Espiritu. Alam mo isang pagkakakilanlan doon, kapatid na Luz? Ano pa po ba? 2:14 ng unang Korinto. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya, at hindi niya nauunawa, sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Ngunit ang sa Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay, at siya'y hindi sinisiyasat ng sinuman. Kita mo, dalawang klase ang tao, Sis Luz. Yung ayon sa Espiritu, kikilala yun sa sulat ni Pablo. Kung iniisip ng sino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, kilalanin niya yung mga bagay na isinusulat ko, pawang utos ng Panginoon. Di ba? Sabi niya, no? Opo. So kung ayon ka sa Espiritu, kikilala ka sa sulat ni Pablo. Ngayon, ang sabi naman ni Pablo sa 2:14, yung taong ayon sa laman, hindi tumatanggap yan ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Kamangmangan sa Kanya yon. Ngayon, sa 15, ngunit ang taong sa Espiritu ay nagsisiyasat ng lahat ng mga bagay at siya hindi sinisiyasat ng sinuman. Sabi sa English, sa 2:15, but he that is spiritual, judgeth all things, yet he himself is judged of no man.
Kita mo kapatid na sa Revised Standard Version ang sabi, the spiritual man judges all things, but is himself to be judged by no one. Meron taong ayon sa laman, hindi tumatanggap ng sulat ni Pablo. Hindi tumatanggap ng bagay ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat kamangmangan ito sa kanya, ang sabi ni Pablo. Sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Ngunit ang taong ayon sa Espiritu ay nagsisiyasat ng lahat ng bagay. Tingnan ninyo mga kapatid. Tuturo ko sa inyo ang isang mahalagang katotohanan sa Biblia. Pag nakita nyo ang mga pastor, hindi sinisiyasat ang mga iba't ibang bagay sa Biblia. Ang kanila lang paboritong ituro yung pagkakakitaan nila, yung ikapo, yung abulo, yung mga handog. Hindi nila sinisiyasat ang maraming bagay sa Biblia, mga nakalaman yun. Pero yun ang wikang taong ayon sa Espiritu, nagsisiyasat siya ng lahat ng mga bagay. Kaya mapapansin nyo ang pagkakaiba natin sa ibang mga mangangaral eh. Bakit? Dito lahat ng bagay na espiritual pinag-uusapan natin na hindi man lang pinag-uusapan sa ibang religiyon. Di ba kayo ang saksi dyan mga kapatid? Opo, totoo po yan. Dito lahat ng bagay na tungkol sa Espiritu, lahat pinag-aaralan natin, kaya iba-ibang topic tayo eh. Sa kanila, wala. Pare-pareho lang. Puro ikapo. Pero sa atin, pati po yung hindi namin na naiisip na meron palang ganun. Sinisiyasat po ninyo para sa mga kapatid, para maituro naman po ninyo sa amin. At ang nagpapatunay nung tao na yun nagsisiyasat ng lahat ng bagay. Ulitin mo ang 2:15 ng Corintos, Jesus. Ngunit ang sa Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay, at siya'y hindi sinisiyasat ng sinuman. Nakita mo? Yung taong kinatutuparan na nagsisiyasat ng lahat ng bagay na ayon sa Espiritu, hindi naman siya kayang siyasatin ng sinumang tao rin eh. Amen. Kaya nga wala silang maipangahas na para magsiyasat eh. O, tanongin mo. Kung yung mga pastor na yan mayroong alam na mas malalim, ang ating Bible exposition, open naman sa lahat eh. Di pupunta yung mga yan at magtatanong. At ipapahiya tayo, kapatid na Luz. Di ba gano'n? Totoo po. Kung meron silang kapirasong makikita para questionin kayo, ay sigurado po gagawin nila yon. Pero wala nga po eh. Kaya kahit nga hamunin nyo na ng diskusyon si Manalo, wala. Ayaw lumabas. Kasi alam niya, wala siyang po pwedeng itutol sa mga tinuturo ninyo. Kaya yung mga iba, nagbibingihan na lang sila, tapos naninira sila sa tabi-tabi, tapos nagsasabi sila ng masama laban sa inyo kasi hindi nga po sila makakalaban. Kaya totoo po yun, yung talatang ito na sinasabing, ang sa Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay. Kitang-kita po natin yun mga kapatid, kay kapatid na Eli, na lahat ng mga bagay sinisiyasat niya. Pero siya, hindi siya sinisiyasat ng sinumang tao. Dahil wala silang lakas ng loob na magsiyasat kay kapatid na Eli, dahil alam nila wala talaga silang uubra. Kaya masasabi natin, takot sila eh. Yun ang ginagawa ng mga naninira sa atin eh. Yung na kay Jeremias 18:18, naniniwala naman sila na ang kautusan hindi mawawala sa saserdote. Ang payuman sa pantas hindi mawawala. Ang salita man sa propeta, yung salita ng Diyos, hindi mo maihiwalay sa propeta yon ano man ang gawin mo. Ay ang sabi nila, kung alam nila, hindi naman sila uubra, ano ang sabi nila, Sis Luz? Nang magkagayoy sinabi nila, kayo'y magsiparito at tayo'y magsikatha ng mga katha-katha laban kay Jeremias, sapagkat ang kautusan ay hindi mawawala sa saserdote o ang payuman sa pantas o ang salita man sa propeta. Kayo'y magsiparito at ating saktan siya ng dila at huwag nating pansinin ang kaniyang mga salita.
Anong plano nila, Sis Luz? Ang plano na lang po nila, kumatha ng mga katha-katha laban sa inyo at saka saktan kayo ng dila. Maninira na lang po sila. Mag-iimbento ng mga kasinungalingan para kayo po i-assassinate yung karakter ninyo para pasamain kayo sa mga tao. Yun na lang po ang gagawin nila. Ako ang babasa. Basahin mo ang umpisa ng 18. Nang magkagayoy, sinabi nila, kayo'y magsita rito. Tayo gumawa ng comics labang kay Jeremias. Di ba ganon? Opo. Ng libro laban kay Jeremias, ng blog laban kay Jeremias, ng Wikipedia laban kay Jeremias. Di ba ganon yun, Sis Luz? Tamang-tama po. Ganun nga po. Kaya, salamat naman nakikiramay si Jeremias sa akin. Sa mga pinamulyang paninila sa mga tao ito, kapatid kami. Opo. Pareho lang kami. Kaya yung mga propeta, magkakadiwa yan eh. Totoo po. At yung kumikilala sa mga propeta, magkakadiwa yan, kapatid na Luz. Opo. Pagka ang isang tao kumikilala sa mga propeta, kumikilala siya sa sulat ni Pablo, kadiwa siya at kapareho siyang alipin na pagpapahayaga ng pahayag na nasa Apokalipsis. At yung mga tao na yon sumisiyasat ng lahat ng bagay at hindi siya sinisiyasat ng sinuman na kapwa niya tao. Alam mo ba kung gaano ang pagsisiyasat doon sa mga ganung tao na espiritual? 2 Gs ng unang Korinto. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Di ba andyan yung Apokalipsis, Sis Luz? Opo. Yung pong, Paano patutunayan na andyan yung Apokalipsis? yung pong mga malalalim na mga bagay ng Diyos. Di, ulitin mo. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ayun po. Yung unang Apokalipsis, ipinahayag sa atin ng Diyos. Yung Apokalipsis, pahayag di ba? Yun nga po. Sa Ipinahayag. pamamagitan ng Espiritu. Kaya, yung Espiritu ng Panginoong Jesus, kapatid na Luz, nagtatrabaho yun ngayon bago dumating ng wakas na bubuksan niya yung mga 7 tatak. At kung kanino niya buksan yung 7 tatak, yun yung mga alipin na nauukulan ng Apokalipsis o nung pahayag. Amen. Tignan mo, Sis Luz? Opo, naintindihan ko po. Ang kahulugan kasi nung pagpapahayag, ang kasinonimo nun sa Biblia, yung pagkaunawa eh. Opo. Pahayag, pagpaunawa yon. Basahin mo yung 16:13 ng Mateo. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay tinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At kanilang sinabi, ang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang mga iba si Jeremias o isa sa mga propeta. Kanyang sinabi sa kanila, datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, mapalad ka, Simon Barjonas,
sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Yun. Maliwanag, kapatid na Luz, yung pahayag kay Pedro. Yung pagkakilala niya na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sabi ni Kristo, mapalad ka, sapagkat hindi ipinahayag ito sa iyo ng laman at ng dugo, kundi ng Ama ko na nasa langit. So yung pahayag, ang kahulugan ng pagkaunawa. Naunawa ni Pedro na hindi si Kristo si Jeremias, si Elias, hindi siya yung ibang mga propeta, hindi siya si Juan Bautista. Naunawa ni Pedro na siya ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Hindi natangay si Pedro nung popular na paniniwala ng mga tao tungkol kay Kristo. Diba? May popular na paniniwala sila eh. Sabi na iba, yan si Juan Bautista na buhay maguli. Isa ron, si Herodes at saka si Herodias. Nung nangangaral na si Kristo, sabi ni Herodes, nagbuhay na balik na si Juan Bautista. At saka si Herodias na asawa, kalunya niya. Meron man nagsasabi, si Elias yan. Sabi naman ng iba, ikaw ang propeta. Oh, sabi ng babaeng nakakasalubong niya sa balon ni Jacob, Ginoo, napaghahalata ko, ikaw ay propeta. Sabi naman nung isa, ikaw si Jeremias. Ngayon, hindi natangay si Pedro nung kung ano-anong paniniwala kay Kristo. Meron siyang sarili niyang paniniwala na ipinahayag sa kanya ng Ama, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Mapalad ka, Simon. Hindi ipinahayag sa iyo yan ng laman at ng dugo. Ang nagpahayag sa inyo yan, ang Amang nasa langit. Kaya sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. Sabi niya, sa ibabaw ng batong ito, tatayo ko ang aking iglesia. Ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. So, ang pagpapahayag, ang kahulugan nito, ang kasinonimo, yung pagkaunawa. Naintindihan mo, Sis Luz? Opo, Badeli. Pagka po ikaw ay pinagpahayagan, nauunawaan mo yung ipinahayag sa'yo. Kaya, malalaman naman ng kapatiran kung nauunawaan ko, kung hindi. Kasi, kailangang maunawaan para maipahayag ko naman sa inyo. Tama po. Ganon, Sis Luz? Tama po. Kailangan po. Kasi kung hindi po ninyo maunawaan, hindi naman niyo po masasabi sa amin. Hindi po namin malalaman. Basahin muli ang uno-uno ng Apokalipsis. Ang Apokalipsis ni Hesukristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin. Sa makatwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali at Kanyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng Kanyang anghel sa Kanyang alipin na si Juan. Kaya ipinadala kay Juan para isulat ni Juan. Tama? Tama po. Kaya nasulat ang Apokalipsis. Ano ba intensyon ng pagkasulat ng Apokalipsis? Para ipahayag sa kanya mga alipin. Tama? Tama po. Si Juan na yun na nagsulat wala na. Patay na. Ano magagawa ni Juan ngayon? Patay na siya Magpapahayag siya kailangan paano niya pinahayag? Sa pamagitan ng sulat. Tama? Tama po. Ang sabi ngayon ni Juan, para idugtong naman yung ating karapatan sa karapatan niya, hindi sinulat niya. Sabi niya sa sulat niya, mapalad ngayon yung bumabasa niyan. At nakikinig niyan. At tumutupad niyang isinulat niya. Doon tayo nakadugtong, Sis Luz. Tama po. Kita mo yung dugtong? Opo. Talagang dugtong na dugtong po kasi... Ama, Opo. Kristo, Anghel, Juan, at sa panahon natin.
Naintindihan mo yung doktong, Sis Luz? Opo, nakuha po namin. Alamin natin ang mas malalim na mga pruweba na kung talagang nagpapahayag ang Diyos sa atin ngayon. At kung tayo talagang mga alipin ng Diyos, ang Apokalipsis para sa mga alipin ng Diyos, matatanggap natin yung pahayag, kapatid na Luz, ano? Opo. Alamin natin kung papaano nagpapahayag ng Diyos ngayon. Pakinggan nyo sa Juan 7:38, yung kinatutuparan nung pinagpapahayagan ng Diyos ngayon. Kanino yung natutupad? Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Yan. Yung sumasampalataya, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa loob niya aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Nare-realize mo ba ibig sabihin nun, Sis Luz? Paano po ba yun, Badeli? Ang natatandaan ko po dito, yung naituro niyo na sa amin na ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa loob niya aagos ang mga ilog. Hindi po simpleng tubig lang, kung hindi mga ilog. Ibig sabihin, napakarami po, napakadaming volume ng tubig ito na aagos. Hindi po limitado lang. Talaga bang may umaagos na ilog sa atin, mga kapatid? Ay, talaga po, meron.